Isang madali ang recipe lang pero siguradong matatakam ka, kaya panoorin mo hanggang dulo. Sa nakita nyo naman sa video, ang una nating ginawa, naggisa lang tayo ng luya. Sumunod naman yan, ilalagay na natin yung bawang. Sa lahat naman ng nanonood sa oras na ito, maraming salamat po sa lahat. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Nilagay ko na rin yung sibuyas at hihintayin lang natin itong bumango. Habang nagigisa pala ako dito, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nag-share ng ating video. Kapag mabango na yung ating mga aromatics na ginigisa, meron ako dito mga hiniwa na pork kasim. Ang pinakamagandang gamitin dito sa recipe natin ay yung lomo. Pero ganun pa man, okay na rin yung ating ginamit na pork kasim. Para sa unang panimpla na nilagay natin, patis at saka paminta. At para nga mabilis mag-abot yung ating pagsasangkotsa, lalagyan muna natin ng takip. Mga ilang minuto lang, sigurado naman yan na mag-aabot na at siguradong malambot na. Pwede ko nang ilagay itong mga atay. So ito ng mga atay ay halos 1/4 kilo lang. Bukod sa atay, masarap ding lagyan ito ng lapay ng baboy. Gisahin lang natin tapos mga ilang minuto ilagay na natin yung sabaw. Sa paglalagay naman ng sabaw nito, nasa sayo na yan. Kung gusto mo ng maraming sabaw, walang problema. Mas maganda nga kung maraming sabaw. Papakuluin lang natin ito ng mga another 2 minutes. Para sigurado tayong malambot na. Tapos niyan, pwede ka na maglagay ng siling haba. Kahit marami-raming siling haba, walang problema. At para magkaroon ng umami taste, gumamit na ako dito ng bechin. Alam nyo, talaga namang hindi masamang gumamit ng bechin, basta wag mo lang masyadong dadamihan. Ito naman yung ibinuhos ko ngayong bandang huli. Naglagay ako ng 1 cup at kalahati ng pork blood. So kung hindi ka naman kumakain ng dugo ng baboy, pwede namang skip na lang yung dugo. At ito naman yung talagang inilalagay natin kapag nagluluto tayo ng ganitong recipe. Hindi mawawala dyan yung miswa. Ngayon, kung ayaw mo ng miswa, pwede naman siguro gumamit ka ng sotanghon. Basta kung ano yung gusto mong ilagay dyan, walang problema. Ngayon, meron ako dito mga talbos ng sili. Tapos, halu-haluin lang natin. Isang kulo lang yan at pwede na nating hanguin yan. Kung meron ka namang dahon ng celery, pwede mo rin lagyan para mas mabango. So, eto na. Nakapagluto na tayo ng Batchoy Tagalog. Sa ibang mga lugar, pwede ko bang matanong kung ano ang tawag ninyo sa niluto kong Batchoy Tagalog? Alam ko naman na merong mga term kung ano yung mga tawag sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat po.